At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at ito na nga po sa episode 265 season 4 para kay Kalbo. At yun, huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At dito nga tayo natapos yung sa pag-uusap nito ni Butterfly DX at saka nga ni Forte about dun sa pag-recruit sa kanila ng Neo Organization. So ito, pinag-uusapan nila kung pupunta ba sila doon o tatransfer na sila o hindi pa. Pero yun, ang tanong nga rito ngayon ni Forte, ang problema raw kasi dyan, sino magbabantay? Sino mag-aalaga dito sa dalawa? Kala Rover kapag umalis na sila. At now, ang continuation niyan is eto naman na. So dito ay habang kumakain nga, ito si Black Sperm, nakikinig siya sa usapan nito nila Butterfly DX at ang sabi niya nga dyan, na nagiging interesting na nga raw itong sitwasyon ito nangyayari. Kasi nga, sa mga panahon na to na kung saan dapat yung mga heroes nagtutulungan, nagkakaisa sila, pero hindi raw ganoon yung ginagawa nila. Ang ginagawa nila, sinasabotahe pa nila yung isa't isa. So kasi nga, di ba yung Neo Organization, sa pagkatag nga nila ng kanilang organization, kinakalaban nila yung Hero Association. Pares namang silang hero, dapat nagtutulungan sila. Ayun yung punto nito ni Black Sperm. At saka isa pa, itong Hero Association naman daw, kabago-bago, ilang taon pa lang daw nung nakalipas nung maitatag yan. Tapos ngayon nakakain kagad sila ng bagong kapangyarihan. So yun nga yung Neo Organization. At now, ito nga ngayon, sa isip-isip nito ni Black Sperm, siguro hindi na raw din talaga naging ganung kasama yung naging resulta, yung ginawa ng mga heroes na pagsugod sa Monster Association. So ito nga, sabi ni Black Sperm, tama ako Rover, di ba sabi niya ganyan? So kaya nga ang tanong ngayon ito ni Black Sperm, itong glorified na Neo Organization na to na bagong tatag ay magiging threat ba yan sa kanila? So ito, sabi ni Black Sperm dito, ang sagot dyan ay hindi. Kasi nga ito, sabi niya nga dyan, most humans are fragile living things. No matter how good the leadership, a giant monster isn't going to lose to an army of ants. So ayun nga, yung mga tao raw kasi karamihan dyan sa kanila, mga mahihina talaga yan. At ayun nga, kahit na gaano kagaling pa yung leader nila, hindi pa rin uubra, hindi matatalo yung mga halimaw sa kanila. So kasi tingin nga nito nila Black Sperm sa mga tao, mga langgam lang. At ito tuloy niya pa nga dyan, ang nakakatakot kasi rito sa Hero Association, nagkukulang sila sa normative awareness. So kumbaga, hindi raw talaga normal itong Hero Association kasi ang pagkakamali nila dyan, binigyan daw nila ng lisensya itong si Tatsumaki saka itong si Hero Association si Saitama ng license para nga maging hero. So ngayon, pwede na magwala itong dalawa. At ayun nga yung nakakatakot dyan kasi sobrang lakas ng dalawa na to. So kaya nga ito, sabi nga ni Black Sperm, compared to them, those tame and well-mannered new heroes do not scare me one bit. So yun nga, yung sa Neo Organization kasi di ba parang ano sila, masunod-sunuran ganyan sa kanilang mga patakaran. Yun, dalawa, si Saitama at saka si Tatsumaki, hindi bounded ng rule yan Kung ano yung gusto nilang gawin, yun yung gagawin nila. At ang malupit pa dyan, sobrang lakas ni Tatsumaki at saka ni Saitama. So kaya natatakot etong si Black Sperm dun sa dalawa. At ito nga, tuloy niya pa nga dyan, na itong buong sangkatauhan sa ngayon, under stress talaga sila. So kaya nga sa pagpasok nito ng Neo Organization, ay temporarily, ay magagawa raw nitong maibsan yung tension sa paligid. Nga sa nararamdaman ng sangkatauhan. Pero, itong paghina ng Hero Association sa kabilang banda, ito raw talaga yung ultimate, yung talagang makapagbigay ng malaking epekto sa buong sangkatauhan. So talagang itong Hero Association pa rin yung iniisip, yung nakikita ni Black Sperm na threat sa kanila. So kaya nga ito, sabi nga dito ngayon ni Black Sperm, ibig sabihin niya, yung current situation ngayon ay beneficial para sa kanila kasi nga yun humihina yung Hero Association, pinapahina ng Neo Organization. Pero yun, tuloy nga rito ngayon ni Black Sperm, sa ngayon, kakain-kain na lang daw muna siya ng dog food, sabi niya ganyan. So yung papalakas nga muna siya, dapat niya ma-recover yung mga protein, yung mga cells na nawala sa kanya. At dun maya-maya pa, ito nga biglang dumating na rito itong si Saitama. So yun, so napasigaw na rito itong sila Forte. At sabi nga ngayon ni Saitama, eto ay habang pauwi nga raw siya, on the way, ay bumili na nga rin daw siya ng dog food. So para dito kay Rover, at ayun, talagang happy, tuwan-tuwa Itong si Rover, kakawag-kawag pa yung kanyang buntot dyan. But maya-maya, eto nga, biglang kinuha na ni Butterfly DX itong pagkain ni Rover. Sabi na nga dyan, ano raw ba? Itong biniling pagkain dyan ni Saitama, hindi raw yung kakainin ni Rover. At saka isa pa, kapag bumibili daw ng dog food, dapat kinukonsider dyan yung nutrients nito. Pero itong binili ni Saitama, wala daw kasustansya, sabi ng ganyan. So siguro yung binili daw ni Saitama yung pinakamura pa At ito nga sabi ni Saitama, ay manahimik daw dyan ito si Butterfly DX at ibigay nilang dito yan kay Rover. Pero yung sabi nga ni Butterfly DX, pang adult daw yung binili niya. Baby pa lang daw Itong si Rover, 4 months old pa lang, sabi ng ganyan. So talaga naman, caring Itong si Butterfly DX. But then ito nga, kinuha niya na itong kanyang phone, sabi niya nga dyan na siya na nga lang daw bibili ng pagkain nito ni Rover. Di raw talaga maaasahan itong mga to, sabi niya ganyan, di niya raw may iwan
etong si Rover dyan sa kanila. But then maya pa, eto, bigla nagsalita na si Forte. Sabi niya nga dyan kay Saitama na by the way, ay may nag-scout na raw ba dito kay Kalbo. At ayun, nagtaka si Saitama, sabi niya nga dyan, ano? At then pagkatapos nga niya, eto, bigla may sumigaw. Sabi nga rito, ikaw, A-class hero, Cape Baldi. At eto nga, tinginan ngayon, itong sila Saitama, sila Forte, dito banda kung saan sumigaw. At labasan ngayon itong pagkarami-rami mga individual na itong mga misteryosong karakter. Sabi nga nila dyan, na nandito sila para i-recruit itong si Saitama bilang isang executive. So, hindi executive itong pagkaka-recruit dyan kay Saitama. At eto nga ngayon, nagulat. Itong sila Forte, sabi nga nila, ano? Si Saitama kinukuha bilang isang executive. At ayan ba yung sa Neo Organization? So, grabe. Big time, bigla. Itong si Kalbo natin. Pero yun nga, si Saitama, tulala lang siya dyan. So, parang nonchalant lang. Itong reaction ni Saitama, di maintindihan. Ba't maya pa, eto nga ngayon, ay datingan nga, labasan na. Ito mga misteryosong lalaki ito na mga parang full gear sila eh. At ito ang sabi nila, kami ang The Hero Name Victim Association. Talaga naman kala mo ang lakas ng datingan ng mga to eh. Pero ito nga, nagpaliwanag na itong leader nila. Sabi niya nga dyan na sila yung mga hero na kung saan binigyan ng mga pangalan na pangit, mga parang bully na pangalan. So kaya itong ginawa nila ay nag-gather sila, nagsama-sama sila at nag-form sila ng isang grupo para mag-demand sa Hero Association ng kanilang apology at para baguhin din yung kanilang mga pangalan. At so ayun, hindi sila nagmula sa Neo Organization, talagang panibagong grupo itong mga to. So mga ano sila, mga wala lang itong grupo na to. But then ito nga, pinakilala na isa-isa yung mga members nga niya. Na unang-una, ito si Manong. So ano nga siya, si Drunkard, C-class na hero. At next naman, itong si Tope, hero naman. At C-class din yan. At next, ito nga, si Red Nose, ito si Dr. Pervert, ay Dr. Grumpy Pervert. So parehas ng mga C-class to. At lastly, ito yung parang leader nga nila, B-class naman to, si Mr. Generate Degenerate. So talagang kala mo pinaglaruan yung mga pangalan nga nila. But anyways, ito nga ngayon, tuloy nga nila na diba, itong si Saitama isang A-class hero at siya nga raw may pinakapangit na pangalan sa A-class hero. So kaya nga nagmamakaawa raw sila dito kay Saitama na sumali sa grupo nila bilang executive at sama-sama raw sila, makipaglaban sila, sabi nilang ganyan. So grabe, ang titindi talaga ng mga to. But then maya pa, eto nga, nagulat itong si Saitama, sabi niya nga dyan, naku, hindi kaya ito yung rumor, yung kumakalat na nga na bagong grupo. So akala niya, ayan, yung Neo Organization. Pero yung bumubulong-bulong sila Forte, sabi nga nila, ay hindi yan sila, sabi nilang ganyan. But anyways, ito nga ngayon, ay nakikinig lang itong si Black Sperm at ayun, tinitignan niya itong si Saitama. So yun, ang kintab ng ulo ni Kalbo nga rito. Pero ito ay habang pinagmamasdan nga ni Black Sperm itong si Saitama, sabi niya nga dyan, pinakawalan ba nito ni Saitama si Amay Mask? So alam nila na naging halimaw nga si Amay Mask, tapos ito si Saitama yung nagbitbit sa kanya, yung naglayo sa kanila. So ngayon, sabi ni Black Sperm, kung ganun yung ginawa ni Saitama, talagang binuhay niya ang si Amay Mask, ibig sabihin may kahinaan daw itong si Saitama at ngayon pwede raw nila gamitin itong opening na to, itong kahinaan ni Saitama laban sa kanya. So ngayon, ang gagawin nga raw nito nila Black Sperm, kung makakaisip sila ng magandang paraan o magiging tuso sila, ay magagamit nila yun para makatakas rito kay Saitama. Kasi itong si Saitama parang nakikita niya na hindi raw siya ganung kalupit sa mga halimaw. At ayun, yung weakness na ni Saitama. So kaya nga ayan, yung parang sasamantalayin nito nila Black Sperm para makatakas rito kay Kalbo. Pero ito nga, tuloy ni Black Sperm dito habang pinagmamasdan naman itong panibagong grupo na to, na ito na lang ba talaga yung mga natitira ng mga heroes? Ay wala na, talagang nabibilang na nga raw yung pagbagsak ng Hero Association. So mukhang nakuhaan raw ng Neo Organization lahat ng mga malalakas na heroes. At then pagkatapos nga niya, isyan guys, so hanggang dito lang itong sa episode 265 natin at ayun, ang tindi sa dinami-dami ng pwedeng mag-recruit kay Saitama ay yung mga ang gugulo pa eh, yung parang may hinang grupo pa talaga yung kumukuha sa kanya. But anyways yun nga guys, maraming salamat ulit sa panonood dito kay Saitama at yun nga, hintay-hintay lang para sa next episode natin dito kay Kalbo. So ayun, God bless niyo lahat, kita-kits tayo ulit.